Ayun mga kaibigan, balik tayo sa live natin. No? Titingnan natin kung totoo ba talaga na nahati ang lupa sa panahon ni Pilig mga kaibigan. At itong pagkahati ng lupa ay paggalaw ng tectonic plate mga kaibigan. Kaya daw nagkaroon ng mga kontinente ang ating mundo mga kaibigan. Basihan ang Genesis 25 ng Henesis, nahati ang lupa. So ang tectonic plate mga kaibigan ayon sa National Geographic October 2, 2020, ito po ay mayroong tatlong klaseng paggalaw mga kaibigan. The movements of the plates creates three types of tectonic boundaries. Number one, convergent movements where plates move into one another. So itong paggalaw ng tectonic plates, tinatawag nilang convergent na paggalaw. Ito ay paggalaw na kung saan ang mga tectonic plates ay nagsisigalawan sila ng sila-sila, magkakasakasama mga kaibigan. Pangalawa, ito'y divergent, where plates move apart. So ito'y paggalaw mga kaibigan na medyo pagdistansya sa isa't isa. Kapwa plates, kapwa plato. No? Ang pangatlo ay transform. The plates move sideways. Ito naman yung paggalaw ng ganyan mga kaibigan ng tectonic plates. So, titingnan natin gaano ba ang rate ng paggalaw ng tectonic plates sa loob ng isang taon. Ayon pa rin sa nationalgeographic.com, October 2, 2020, they move at a rate of 1 to 2 inches or 3 to 5 centimeters per year. So napaka-iksi lang pala ang paggalaw mga kaibigan. 1 to 2 inches sa loob ng isang taon mga kaibigan. So yan po ay hindi noticeable ng tao mga kaibigan. Nakukuha lang yan pagka mayroon kang kasangkapan na gagamitin. No? So hindi mo mararamdaman ang paggalaw ng tectonic plates maliban na lang kung earthquake, galit ang Diyos, tapos nagpasabog siya ng bulkan at nagpalindol siya, mga kaibigan. So sigurado yan, gagalaw ang tectonic plates dyan. Pero kung yung kusang paggalaw ng tectonic plates ayon sa National Geographic, yun ay gumagalaw lamang ng pa-divergent, then transform na paggalaw, at saka convergent, mga kaibigan. Maaring palihis, galawang magkakasalungatan, magkakasakasama, at mayroong galawang medyo bumuka-buka sila ng kaunti. 1 to 2 inches lamang per year, mga kaibigan. At ayon pa sa National Geographic, mga kaibigan, ay pagka ang mga tectonic plate ay nagsisigalawan ng magkakasama, ito ay magkakaroon ng o lumilikha ito ng mga saklaw na bundok, mga kaibigan. So siguro sa mahabang panahon mga kaibigan, magkakaroon ng ganon. Siyempre pagka Diyos na ang gagalaw noon, magkakaroon talaga yan. No? Pero hindi ibig sabihin dahil lang sa paggalaw ng 1 to 2 inches per year ay makakalikha ka ng 7 kontinente ng mundo mga kaibigan, which is impossible mga kaibigan. No? So ngayon, ang talata na nahati ang lupa mga kaibigan, titingnan natin. Genesis 25 at atin pong himay-himayin. Pangalawang video na po ito mga kaibigan, no? Kasi kanina wala tayong talata. Ito may talata mga kaibigan. So bago yan, i-share muna natin pala. Hindi natin na-share ang ating screen. Kasi para makita nila yung ating screen mga kaibigan. Yan. Genesis 25 ng Henesis, titingnan natin. Yan. At atin pong hihimay-himayin ang talata na yan. At nag-anak si Heber ng 2 lalaki. Ang pangalan ng una ay Peleg, sapagkat sa mga araw niya ay nahati ang lupa. At ang pangalan ng kanyang kapatid ay Joktan. So dito mga kaibigan, nahati ang lupa. Ano ang ibig sabihin? Nahati ang lupa na literal na nagkakaroon ng 7 kontinente
or nag-split ang lupa, nag-divide ang lupa literally, mga kaibigan. Yun ba ang ibig sabihin ng ni Moises nung isulat niya ang Genesis 25 ng Henesis? At itong si Heber, Pileg, si Heber na tatay ni Pileg at ang kapatid niya si Joktan, ito nga'y pang-anim or pang-pito mula kay Moises, kay Noe. So hindi pa po gaanong milyon-milyon ang mga tao, kadami, mga kaibigan. Kung matatandaan nyo po sa 7 katao na pumasok, 70 katao na pumasok sa Ehipto noon, sa nalahi ni Jacob, mga kaibigan. After ng 4 generations ay nasa kulang mga milyon sila nung lumabas sila kasama mga bata, mga kaibigan. No? So itong pang-4, pang-6 na generation na ito kay Pileg, Heber. No. Mula kay Noe, maaring ganun din karami to, mga kaibigan. Isama na natin yung mga anak ni Cham, ni Japet at saka ni Shem. Kasi itong si Pileg ay sa linya ito ni Shem. Si Shem ay anak ni Noe, mga kaibigan. So, ang panahong ito, si Pileg, sa panahon ni Pileg, ay nahati ang lupa. Saang lupa ito, mga kaibigan, nahati? Ito ba'y buong mundo? Nahati sa 7 kontinente? Ito pang lupa na tinutukoy dito ay buong kontinente at buong mundo at nahati sa 7 kontinente, mga kaibigan? Anong lupa ito, mga kaibigan? Lupa ito na kung saan nakatira si Heber, si Pileg at si Joktan, mga kaibigan. At kung babasahin mo hanggang 11, makikita mo kung nasan sila. Nandun sila sa Middle East. Sa kapatagan ng Shinar, doon sa Babel, mga kaibigan. Doon nga sila nagtayo ng tore ni Babel, ng Babel, mga kaibigan. Oh. So andun sila sa lugar na yan. At ngayong ang lugar na yan ngayon ay Iraq. Iraq, mga kaibigan, katabing bansa ay Iran, Jordan, Aman, Kuwait, Arabia, Israel. Sa bandang unahan ay Lebanon, Turkey, bandang andyan din yung Ilog Euphrates, mga kaibigan. So yan yung lupa na yan, mga kaibigan, na nahati, hindi buong mundo. Ngayon, kung yan yung lupa na nahati, hindi buong mundo, abay dapat nagkabaak-baak na yan. At dapat inilagay ni Moises na nagkaroon ng malakas na lindol sa panahon ni Pileg, kaya nahati ang lupa. Dapat inilagay niya yun. Kasi hindi niya inilagay eh. Bakit kaya hindi nilagay ni Moises na kung may lindol noon kaya nahati ang lupa, eh bakit hindi niya inilagay na may lindol, mga kaibigan? Ha? So, dapat nating maintindihan, mga kaibigan, yung panahon, yung lugar nila. Ano ang kahulugan nung nahati ang lupa? Ito ba'y paggalaw ng tectonic plate? Hindi po. Hindi ho tayo naninira sa science. Kaya lang, ang ating mga kaibigan, particular si kapatid na Eli Soriano, ay kinuha niya yung paliwanag ng science, yung mga findings ng science, at ikinabit niya dito sa Hebreo 10:25, which is mali. Dahil ito, Henesis 10:25, which is mali dahil hindi naman ito lupa na buong mundo at nahati sa 7 kontinente dahil sa paggalaw ng tectonic plate. Ano ba itong kahulugan ng nahati? Brad, divided. Na-divide ang lupa. Ito yun, mga kaibigan. Hindi ho mula sa ating sarili, kundi mula mismo doon sa mga kinasihan ng Diyos na magdala ng kaniyang o magsulat ng kaniyang mga salita at magsalita ng kaniyang mga salita. Tayo po ay re-research lang sa kanilang mga sulat. So anong kahulugan nito? Ang pagkahulugan nito, mga kaibigan, ito ho, may talata na po, mga kaibigan. Kaya ko po inulit dahil may talata na kayong mababasa. Kanina kasi,
walang talata na mababasa. Ako lang. Baka sasabihin natin na imbento mo lang yan, Dodge, hindi mo binabasa eh. Ayan po mga kaibigan. At si Heber ay nagkaanak ng 2 lalaki. Ang pangalan ng Peleg, ito rin yun mga kaibigan sa Henesis 10:25. Ang pangalan ng isa ay Peleg, sapagkat sa kanyang mga kaarawan ay nakalatan ng tao ang lupa. At ang pangalan ng kanyang kapatid ay Joktan. So ang kahulugan pala yung nahati ang lupa mga kaibigan sa panahon ni Peleg na anak ni Heber na kapatid ni Joktan. Ang kahulugan yon, nakalatan ng tao ang lupa. Ayan, maliwanag na po yan. Nababasa nyo po ang screen mga kaibigan. Kaya natin inulit dahil ayan ang talata. Gusto kong makita ninyo ang talata mga kaibigan. Henesis 10:25, si Heber, nagkaroon ng anak si Peleg. Bakit Peleg ang pangalan? Dahil sa panahon ni Peleg na inanak siya ni Heber, ay nahati ang lupa ayon sa Henesis 10:25. Yung salitang nahati ang lupa, ang kahulugan noon, ito sa unang Kronika 1:19. Sa panahon ni Peleg, kaya Peleg ang pangalan noon dahil sa kaarawan niya, nakalatan ng tao ang lupa. Hindi ho nahati dahil ang mundo dahil sa tectonic plate, nahati sa 7 kontinente. Mali po yun. Ito ang tama. Ang kahulugan ng nahati ang lupa sa Henesis 10:25, divided ang earth, hindi dahil sa nag-split ang lupa, kundi ito talaga nakalatan ng tao ang lupa, mga kaibigan. At ang pangalan ng kanyang kapatid ay Joktan, mga kaibigan. So, yan ang kahulugan. Maliwanag pa sa sikat ng araw, words for words na nababasa sa Biblia, na yan nga yung kahulugan. O sana ang nakita nating mali ang ating pangangaral, baguhin natin. No? Baguhin natin kasi kaya natin nilabas ang video na to dahil napanood natin sa TV kanina. Mali eh. Mali ang paliwanag ni kapatid na Eli. Bagaman hindi natin siya inaalis na siya ang nakapagturo din sa atin nung tayo nagmanggagawa diyan sa kaniyang pinamumuno ang samahan sa ang dating daan. Hindi naman tayo nagmamagaling, itinutuwid lang natin yung tama. Pinapakita lang natin yung tama pala. Dahil mali ngayon sinabi niya. Ganito po tayo dapat magpakita ng tama. Hindi lang yung pag makita natin yung mali ni kapatid na Eli, pagkukontrahin natin yung mga sinabi niya mali, hindi mo naman ipinakita ang tama. Yan ang mali sa pakikipaglaban na tama ng pananampalataya. Marami akong kasama ding dati dyan na pinagputol-putol ang video, tapos pinagkukontra-kontra. Andyan na, kontra na. Pinakita mo yung kontra, mali ang mali, bakit di mo ipakita ang tama? Ipakita mo rin yung tama. Dahil sinabi mong mali, ipakita mo alin ang tama. Ganun mga kaibigan. Tayo, pag tayo'y pumuna, ito'y mali, andito tayo, magla-live tayo, ipakita natin yung tama. Yung mali niya, sa pagkahulugan niya doon sa Henesis 10:25 na nahati ang lupa, hindi po yun paggalaw ng tectonic plate. Kaya nagkaroon ng 7 kontinente ang mundo. Ang lupa na nahati noon, mga kaibigan, ay ibig sabihin noon, nakalatan ng tao ang lupa. Maring tatanong nyo sa atin, paano po ba Dudes nakalatan ng tao ang lupa? Na-divide ng tao ang lupa? Basahin natin mga kaibigan sa Henesis 11. Ito ho mga kaibigan sa 1. No? Kung paano nakalatan ng tao ang lupa, ito, pinangalat sila ng Diyos. At ang buong lupa ay iisa ang wika at iisa ang salita. At nangyari, nasa kanilang paglalakbay sa silanganan,
ay nakasumpong sila ng isang kapatagan sa lupain ng Sinar. At sila ay nanahan doon. At nagsang-usapan, hali kayo, tayo'y gumawa ng mga laryo at ating lutuing mabuti. At inari nilang bato ang laryo at ang biton ay inaring argamasa. At nagsipagsabi, hali kayo, magtayan natin at ng isang muog, na ang taluktok niyaon ay aabot hanggang sa langit, at magtaglay tayo ng isang pangalan o ngalan, baka tayo'y mangalat sa ibabaw ng buong lupa. At bumaba ang Panginoon upang tingnan ang bayan at ang muog na itinayo ng mga anak ng mga tao. At sinabi ng Panginoon, narito, sila'y iisang bayan at silang lahat ay may isang wika at ito ang kanilang pinasimulang gawin. At ngayon, ngay walang makasasawata sa anumang kanilang balaking gawin. Hali kayo, tayo'y bumaba at diyan din ay ating guluhin ang kanilang wika na anupat sila'y huwag makatalastasan sa kanilang salita. Ganito, pinanabog sila ng Panginoon mula riyan. Yung salitang pinanabog, mga kaibigan, sa English niyan ay scattered. Divided sila. Pinanabog sila ng Panginoon, kaya ang pangalang itinawag ay Babil, sapagkat doon ginulo ng Panginoon ang wika ng buong lupa. Saang lupa? Lupa sa Sinar, kung saan sila nagtayo ng turi ng Babel. At mula roon, mula buong lupa na yon, pinanabog sila ng Panginoon. Hanggang saan? Sa ibabaw ng buong lupa. Ayan pala ang ibig. Kaya nahati ang lupa. Ayon sa Jezebel, nahati means nakalatan. Ayon sa unang Kronika 1:19. Nakalatan ng tao ang buong lupa. Kailan nila nakalatan ang buong lupa? Nung pinangalat sila ng Diyos. Paano pinangalat ng Diyos? Sila. Dahil ayaw nilang mangalat. Pinanabog ng Diyos ang kanilang wika. At mula doon, mula ron sa Sinar, nung nasabog na ang wika, pinanabog ng wika, pinanabog naman sila ng Diyos. Pinangalat sila ng Diyos. At ang nangyari ay nasa 10:5 ng Henesis. Nakalatan nila ang lupa. Sa mga ito nga bahagi, divided, palag. Yung salitang yung nabahagi dito, mga kaibigan, yun din yung pilig. Pilig, palag. Sa Henesis 10:25. O 10:5, mga kaibigan. O. Diyan kinuha yung pangalang pilig, na bahagi, nahati ang mga pulo ng mga bansa sa kanilang mga lupain na bawat isa'y ayon saan? Sa kani-kaniyang wika. Abay, nung nangalat sila, nabahagi nila ang lupa, meron ng wika. Kaya nabahagi nila ang lupa o nahati nila ang lupa, ang buong lupa, kasi pinanabog sila dahil nagkakaiba-iba na ang kanilang wika, mga kaibigan, ayon sa kanilang angkan, sa kanilang bansa, mga kaibigan. So sana nakuha nyo po ang ating stand dyan, mga kaibigan.